Ipinagpalit ng tatay ko ang buong pamilya namin sa mismong hipag ng nanay ko. Ang tita ko na ngayon ang itinuturing niyang asawa kaya naaawa po ako sa mga kapatid ko. Tawagin na lang natin siyang Bella. Siya po ay 14 years old at may unang naging asawa ang kanyang ina. 4 ang naging anak ng nanay niya sa una at 3 naman sila sa pangalawang pamilya. Bata pa lang si Bella ay nakamulatan niya na ang palaging pag-aaway ng kanyang mga magulang nang dahil sa pambababae ng tatay niya. At taong 2018 ay pumanaw ang kuya ni Bella. Naging dahilan din ito kung bakit lalong gumulo ang pamilya nila. Ang nanay naman ni Bella ay panganay din sa magkakapatid at may kapatid siyang lalaki. Nakapag-asawa ang tito ni Bella ng may kaya sa buhay pero medyo magastos at meron silang 5 anak. At taong 2022 ay nakulong ang tito ni Bella kaya ang mama niya daw ang tumulong sa pamilya ng tito niya. Hindi pa man nakukulong ang tito ni Bella ay malaki na raw ang utang nito sa kanyang mama. Hanggang sa nalaman nila na may something ang tita niya at ang papa ni Bella. Sobrang bilis lang ng pangyayari at kaya lang sila nakahalata ay palaging patagong nagpapaabot ng pera ang tatay ni Bella sa tita niya. Kaya nung nagkabukingan ay lumayas ang tita ni Bella kasama ang 5 niyang anak. Hindi naman nagtagal ay pinatawad ulit ng nanay ni Bella ang tatay niya pero sobrang sama ng loob ni Bella dahil napalayo sa kanya ang kanyang mga pinsan. Nangako ang tatay ni Bella na hindi na mauulit ang ganung pangyayari pero ilang buwan lang daw ang lumipas ay nalaman nila Bella na may relasyon pa rin ang tatay niya at ang tita niya. Dito na tuluyang nakipaghiwalay ang tatay ni Bella sa kanyang ina. Nung una ay naghabol pa ang nanay niya pero naisip daw nito na baka hindi na maayos ang kanyang pamilya. Kaya tinawagan ni Bella ang tatay niya at tinanong niya na mahal mo ba talaga si tita, bakit mo kami iniwan para sa kanya? Samantalang si tita ang nanlalait sa'yo nung nagtatrabaho ka sa basurahan. Sumagot naman ang tatay ni Bella, hindi ko siya mahal pero hindi ko lang talaga mapigilan. Ilang buwan pa ang lumipas, hindi niya natuluyang nakausap ang kanyang ama pero sobrang sama pa rin ang loob niya dahil miss na ni Bella ang kanyang mga pinsan. Hindi niya na rin kasi makausap ang kanyang mga pinsan dahil sa pag-aaway ng kani-kanilang mga pamilya. At nitong nakaraang araw lang ay nabalitaan nila Bella na nagtatrabaho na ang tatay niya bilang isang taxi driver. May isinend kay Bella na picture ng ID ng tatay niya kung saan nakalagay ang pangalan, number at address ng kanyang tita. Para bang yung tita na ni Bella ang itinuring talaga nitong asawa kaya nalulungkot si Bella para sa kanyang mga kapatid. At kahapon lang ay may nabasa si Bella na message ng kanyang 2 kapatid para sa kanyang ama. At ang sabi ay, Papa, hindi ka na ba talaga uuwi? Hindi ka na ba talaga namin makakasama? Sobrang nadurog ang puso ni Bella nung nabasa niya yung mga message ng kapatid niya pero hindi nag-reply ang kanyang ama. Nalaman din ng kanyang tito na nakakulong ang lahat ng pangyayari pero wala naman din siyang magawa. Gabi-gabi ko pong iniisip, ano ba ang nagawa namin sa papa namin? Bakit niya kami sinaktan ng ganito? Minahal naman namin siya ng buo at kahit kailan ay hindi kami nagbarkada, hindi kami naging suwail na anak. Pero bakit? Bakit niya kami sinaktan ng ganito? Hanggang dito na lang po Ate Cherry, sana po mapili ang aking kwento at maraming salamat po sa mga makikinig. At ang masasabi ko lang kay Bella ay huwag mo sisihin yung sarili mo sa mga ganitong klaseng pangyayari dahil itong bagay na to ay hindi natin kontrolado. Kaya gusto ko lang din ipaalala na sa bawat mag-asawang naghihiwalay may mga batang tahimik na nagdudusa at nasasaktan. At minsan dumarating pa sa ganitong punto na sinisisi nila yung kanilang sarili na baka kasalanan nila kung bakit kayo nagkahiwa-hiwalay. At para sa mga gustong sumulat, dito lang po yan sa ating Facebook page na Saycarp. Huwag kalimutan mag-follow para updated ka sa mga kwentuhan natin araw-araw. Kaya graduate ka na, Cristel loves you. Riz Dagante, Won Lin Roca Kusain, LJ Velarde at Shane Brazil. Kaya yun lang. Like and share para alam mo kung bakit di ko na lang ginataan yung kalabasa sa kahipon. Bye-bye!